Paglulunsad ng 20 peso rice program, ating pag-uusapan kasama si Assistant Secretary Arnel de Mesa, ang tagapagsalita ng Department of Agriculture. Asek Arnel, magandang tanghali po. Magandang tanghali, Asek Joey and Asek Weng. Magandang tanghali sa lahat ng taga-subaybay. Asek, ang sinasuggest po ng COMELEC ay ituloy yung launching ng 20 peso rice program sa Visayas bukas. Pero between May 2 hanggang May 12, wag muna itong ituloy. So ano po yung final decision at ano po yung detalye ng programang 20 pesos na bigas? Yes, Asek Joey, for tomorrow sa Cebu ay all systems go tayo para sa official launch nitong ating programa para sa 20 pesos na bigas. Ito yung ating 20 bigas, meron na. Ito yung official title ng ating programa at makakaasa yung ating mga kababayan na magsisimula na tayo. Pero tatalima tayo ang ating kagawaran sa mga tagubili ng ating COMELEC. At inasahan nga natin ngayong araw magkakaroon tayo ng clarification. By the way, inaasahan nga natin kung sakali man na itong May 2 hanggang May 12 po ang target ng pamahalaan na benepisaryo nitong 20 peso rice program. So ipapilot nga natin ito, Asek Weng, dito sa Central Visayas, Western at Eastern Visayas o yung sa kabuuan ng ating Visayas area. Nasa mga 800,000 households ito o katumbas na 4 million na individuals na pwedeng makinabang dito sa ating pilot launch dito sa buong Kabisayaan. Asek, tanong po mula sa ating kasamahan sa media na si Sam Medenilla ng Business Mirror. Ano po yung mga LGU na magpa-participate sa programa as of today? As of today, ang coverage nga natin itong Western, Central, and Eastern Visayas at nabanggit din ni Secretary Kiko na pwede rin natin na bigyan ng prioridad later on yung mga nag-participate ng mga LGUs doon sa ating Food Security Emergency Declaration, kagaya dito sa mga ilang LGUs dito sa Metro Manila, sa Bicol, meron din dito sa Mindanao, kagaya ng Mati, sa Bulacan, at iba pang areas. At of course, dito sa Metro Manila, through our Kadiwa systems. Asek, nabanggit po kahapon na vulnerable sector muna yung maaaring makabili sa programang ito. May sistema po ba para masiguro na tunay na nangangailangan yung mga makikinabang dito? Tama yun, Asek Weng. Matandaan natin na hindi naman nabago sa atin itong programa na ito. Noong una pa ay na-launch na natin yung P29 para sa vulnerable sectors, kagaya ng mga miyembro ng 4Ps, ng PWD, single parents, at saka yung ating iba pa na mga miyembro ng vulnerable sectors. At meron tayong registration at may mga ID naman sila na madali nating ma-check yung kanilang pagkakakilanlan at pagpapatuloy natin yung ganitong mekanismo. Asek, eventually, kakayanin kaya na i-extend o i-expand yung programang ito beyond the vulnerable sector? Tinitingnan na yan, pinag-aaralan na yan, Asek Joey, ng DA base dun sa stocks actually na meron yung NFA sa ngayon, nasa 370 hanggang 380,000 metric tons. Kaya pa natin itong expand doon sa mga low-income families natin, hanggang 10 million households yan. At pinag-aaralan din beyond December 2025 of course, at may mga pagpupulong na at paano to expand from 2026 hanggang 2028. Asek, may itinakda pong limitasyon sa mabibiling bigas ng bawat pamilya sa Visayas at saka sa Kadiwa Centers. May possibility po ba na itaas itong limitasyon kung sakaling maganda yung takbo ng programa? Tsaka una po, pakipaliwanag muna itong limitasyon na ito initially. Asek Weng, initially ang limitasyon natin para doon sa Visayan area na pilot natin, nasa 10 kilos per week o 40 kilos per month per household. At doon sa mga Kadiwa areas naman ay nasa 30 kilos per household. At tama ka, kung makita natin na maganda ang response
dito sa programa na to at dahil nga malaki naman yung stocks natin at tuloy-tuloy yung pamimili ng NFA. Actually, dahil sa malaking budget din ng NFA, nagpapasalamat tayo sa ating Pangulo at sa Kongreso ay pwedeng umabot ng additional 500,000 metric tons yung makuha pa natin o mabili ng NFA sa ating mga magsasaka ngayong taon. So maasahan natin na magiging tuloy-tuloy itong ating programa na ito. At yun nga, dahil meron tayong limitasyon muna at 40 kilos per month para doon sa vulnerable sector, kung malaki naman yung stocks natin, pwede natin itong magtuloy-tuloy. Opo. Asek, tanong mula kay Ivan Mayrina ng GMA Integrated News. Initially kasi sinasabi na kapag may LGU na gustong lumahok dito sa 20 peso rice program, hihingi lamang po ng exemption permit mula sa COMELEC. So sa pagkakaalam nyo, meron na po bang nag-apply for this exemption? Ang nabalita namin ay nag-apply na ang Cebu ngayong araw at inaasahan natin na ma-actionan din ito ng COMELEC. So abangan din natin, makibalita rin kami sa COMELEC kung sino pa yung ibang LGUs na nag-submit ng application. Asek, para naman po sa mas maayos na pagpapatupad nitong programa, plano ng inyong department na maglungsad ng software system at mag-issue ng card para nga naman sa mga beneficiaryo kung kailan o ilan po yung kailan po ito posibleng maisakatuparan, tsaka paano po yung monitoring nito? Kagaya ng ginagawa natin sa ating mga RSPSA, meron na tayong mga interventions monitoring card. Nabanggit din ang ating kalihim na towards the end of the year ay meron din tayong gagawin ng mga ganitong registry system para ma-ensure natin na yung ating teknolohiya magamit para masigurado talaga na kung hindi man totally mawala o mabawasan yung mga leakages kung meron man. Asek Arnel, ano naman po yung role ng Food Terminal Incorporated sa pagbili ng bigas mula sa National Food Authority? Asek Joey, ang Food Terminal Incorporated yung makaka-receive ng pondo na kukuha ng subsidiya. So sa ngayon ay meron siyang 5 billion pesos. Yung 4.5 billion pesos siya yung sasalo ng kalahati ng 13 pesos or 6 pesos and 50 centavos. At yung 500 million naman ay gagastusin para doon sa logistics, sa packaging at iba pang pangangailangan para maayos na ma-implement itong ating programa. So, ang FTI yung bibili ng bigas mula sa National Food Authority at FTI din yung makikipag-coordinate sa mga lokal na pamahalaan para masigurado nga na tuloy-tuloy yung programa nito at ma-ensure din yung tamang partisipasyon nila. Asek, paano naman po sinisiguro na mataas pa rin ang kalidad nitong mga bigas kahit ito ay galing sa aging o soon-to-age stocks? Asek Weng, matandaan nga natin na matagal na itong programa na ito at natutuwa naman tayo na more than 6 months na yung ating implementasyon, wala tayong nare-receive na mga complaints regarding dito sa ating Rice for All, dun sa ating P29. At makakaasa yung ating mga kababayan doon sa quality dahil ito ay galing mismo sa ating mga magsasaka na tanim nila at harvest din nila. At yung ating namang National Food Authority, meron na silang established systems and procedures ng warehousing, ng distribution, ng release. At yan din ay dumadaan sa tinatawag natin na mga laboratory tests. At yung mga resulta niyan ay bago i-dispose, ay pinapaalam talaga at makakasigurado tayo ng quality. At yun nga, wala tayong i-release na mga stocks na may problema. At kung sakali man, inaasahan naman kasi meron ding mga nasisira, yan naman ay talagang hindi napapayagan ng NFA na ma-release. Asek, initially po ang plano is hanggang December 2025 ang programa pero hiniling ng Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na i-extend ito ng hanggang February 2026. Pero hiniling din ng Pangulo na bumalangkas ng roadmap para masustain ito hanggang 2028. So kaya po ba at meron tayong sapat na pondo at saka logistics para sa hanggang 2028 ito?
Yes, nagkaroon na ng pagpupulong agad ang ating kalihim sa mga stakeholders at saka dito sa amin sa Kagawaran para maibalangkas na agad yung mga pangangailangan ng pondo at yung mga necessary arrangement para ma-implement nga ito hanggang 2028. So for this year, hanggang December 2025 ay sigurado na yung ating budget at yung mga arrangement para sa pamimili ng NFA sa distribution. So makakaasa tayo na yung ating mga hakbangin ay masigurado na tuloy-tuloy itong benteng bigas. Meron na programa hanggang matapos ang termino ng ating Pangulo. Panghuli na lang po, Asek Arnel, mensahe o panawagan nyo na lang po mula dyan sa Department of Agriculture para sa suporta at maiwasan yung paninira sa nasabing programa. Maraming salamat ulit, Asek Weng, para sa ganang panawagan. At muli po kami ay nananawagan sa ating mga kababayan na suportahan po itong ating programa na ito at makakatiyak po tayo ng quality o kalidad ng bigas ng ating National Food Authority. Tangkilikin po natin yung bigas ng ating mga magsasaka. Muli po, ito ay galing mismo sa ating mga magsasaka, itong bigas na ito. At sila po ay sinusuportahan natin. Sila rin ang makikinabang sa programa na to kasama yung mga milyong-milyong Pilipino rin po na makikinabang para sa murang bigas. Maraming salamat. Maraming salamat rin sa inyong oras, Assistant Secretary Arnel de Mesa, ang tagapagsalita ng Department of Agriculture.